Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Sana nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Edgar Berlanga kontra Padraig Macore. Ang kanilang fight schedule, Pebrero 24, taong kasalukuyan, nagaganapin po sa Florida, USA. At mapanood ito ng live sa DAZN. Magayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ang comparison dahil doon pa po lamang sa comparison makakuha na kayo ng idea kung sino ang pakpaboran nyo sa panalo. At ikomento nyo rin sa baba mga kaibigan. Atin yang babasahin at pupusuan. Pagka magkaroon ako ng mahaba-habang pagkakataon o oras, magre-reply po ako. Tayo'y magkwentuhan po sa comment section. Bago natin ipagpatuloy, inaanyahan ko po ang mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para naman po sa mga boxing fans na patuloy pong sumuporta sa Dong Sports PH, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Maraming salamat po. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo. Ngayon, balik topic na tayo. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, so ibig sabihin, alamin natin ang konting background dito sa magkabilang panig detalyado mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa sports na ito, maging ang kanilang galawan sa loob ng ring. Padraig Macore. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po na 18 wins with 9 wins coming by way of knockout. Walang talo, wala ring tabla. May edad na 35 anyos at ang height nito ay 6 foot and 1 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 50%. Huling napalaban itong si Padraig Macore, Agosto 4, 2023. Nakalaban nito si Steed Woodall. Panalo ba yun na namas decision itong si Padraig Macore? Eksperyensya o karanasan maging na-achieve nitong si Padraig Macore dito sa professional boxing. 2021 to 2022 nagkaroon siya ng 3 laban na kung saan hawak-hawak niya ang WBC International Silver Super Middleweight title. At noong 2022, tumaas ito ng timbang mga kaibigan sa light heavyweight division na kung saan naging world champion siya ng IBO o International Boxing Organization. Ngunit, hindi po siya nagtagal doon mga kaibigan. Binitawan niya agad ang titulo at bumalik sa Super Middleweight Division. Kaya nga, makasagupa niya itong si Edgar Berlanga. Pagdating sa uri ng mga kinalaban nitong si Padraig Macore, ang mga de-calibreng boksingero na masasabi kong nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang katulad ni Marco Antonio Periban, Leon Van, Diego Ramirez, Steed Woodall. Bagamat hindi ganong makilala ang aking nabanggit, pero may mga magagandang kartada na masasabi nating sa kapanahunan na lumaban itong si Padraig Macore sa ating mga nabanggit, mas veterano ikumpara sa kanya ang mga kalaban o ang kanyang mga kinalaban po mga kaibigan. Sa skills ni Padraig Macore, boxer puncher po ito. Na kung saan pwede siyang maging pressure fighter style, counter punching ability mayroon din siya, willing sa brawlan o tututulakbakan, may defensive style. Masipag or makamay ito na uri na boksingero, masipag bumato ng mga suntok, taglay ang timing, accuracy. At isa sa kapansin-pansin dyan, yung kanyang counter lip hook mga kaibigan. Pagdating sa dipinsa, dahil sa ito po ay isang boxer puncher, may butas po sa dipinsa na kung saan delikado pag na-counter. Kailan? Sa close range na suntukan po mga kaibigan. Medyo nagbubukas ang kanyang dipinsa. Sa panig naman ni Edgar Berlanga, itong si Edgar Berlanga naman po mga kaibigan, sa ngayon ay may impresibong kartada po. 21 wins with 16 wins coming by way of knockout. Walang talo, wala rin tabla. May edad lamang 26 anyos at ang height 6 foot and 1 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 76.19%. Huling na palaban naman itong si Edgar Berlanga, Hunyo 24, 2023. Nakalaban niya si Jason Kigley. Nakataya ang WBO, NABO Super Middleweight title, na kung saan panalo by unanimous decision itong si Edgar Berlanga. Pinabagsak niya ng 3 beses itong si Jason Kigley.
Pinabagsak niya sa round 3, round 5, at saka sa round 12. Eksperyensya, karanasan nitong si Edgar Berlanga, maging achievement din ito. May napanalo na siya na regional title, which is yung kanyang laban kay Kigley, at dating lumalaban sa amateur itong si Edgar Berlanga. At itong si Edgar Berlanga, mga kaibigan, kaya kilala ito ng marami. Una, nahawakan ito ni Uncle Bob Arum, at yung kanyang first round knockout, 1-16 na fight, puro panalo siya by knockout sa loob lamang ng first round. Pero naputol ito nung napalaban kay Demon Nicholson, at hanggang ngayon sa kasalukuyan, ang mga laban lang ni Edgar Berlanga na ipanalo niya by unanimous decision, split decision, mga ganon. Ang uri naman ng mga kinalaban ni Edgar Berlanga na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban kay Demon Nicholson, Marcelo Coceres, Steve Rolls, Romer Alexis Angulo, at Jason Kigley. Pagdating sa skills nitong si Edgar Berlanga, boxer puncher din po ito, mga kaibigan. Pressure fighter style, willing sa brulan, ututo na bakbakan, may counter punching ability. May defensive style din, which is yung kanyang pagbabakpedal. Pero malimit nating makikita sa pressure fighter style, sa tututo na labanan o bakbakan, itong si Edgar Berlanga. Taglay ang power, timing, accuracy. Take note, may pagka-agresibo itong si Edgar Berlanga. Footwork na kung saan ginagamit ang ring sa kanyang defensive style, in and out. Mga kaibigan, kakulangan, buta sa depensa naman ang mayroon din kay Edgar Berlanga. Hindi ito mahigpit sa depensa. So, pareho ang kanilang kakulangan. May mga buta sila sa depensa na delikado sa counter. Ngayon nadako tayo sa ating comparison dito sa dalawang boksingero. Pagdating sa edad, 26 years old pa lamang si Edgar Berlanga, 35 years old na si Patrick Macorey. Bagamat pasok pa sa prime itong si Patrick Macorey, pero nasa kaduluduluhan na po, mga kaibigan. Di tulad kay Berlanga na talagang sa edad na 26 anyos, yun po ang pinaka nasa prime po talaga. Height and disadvantage, magsing tangkad ang dalawang boksingero, parehong orthodox ang maglalaban, ngunit sa power, mga kaibigan, sa kanilang knockout ratio, lamang po talaga si Edgar Berlanga, which is umaabot po ng 76.19% ang kanyang knockout ratio, samantalang si Patrick Macorey ay mayroon lamang 50% knockout ratio. So lamang si Berlanga pagdating sa knockout ratio. Pero hindi pwedeng maliitin ni Berlanga ang 50% knockout ratio nitong si Patrick Macorey, dahil pagka napuruhan siya dyan ay may kalalagyan pa rin, mga kaibigan. Sa kanilang activity, parehong aktibo, dalawang maglalaban. Pagdating po sa karanasan, hindi po magkakalayo dahil dating amateurista si Edgar Berlanga, at may nasungkit din itong regional title dito sa sa professional boxing, which is ang WBO, NABO Super Middleweight title. Sa panig ni Patrick Macorey, nag-world champion sa IBO ito sa light heavyweight division, at may nasungkit ding titulo sa Super Middleweight Division, which is ito po ang WBC International Silver Super Middleweight title. So, hindi po magkakalayo. Dahil ang pinaka-background ni Berlanga, amateur. Si Patrick Macorey naman, tumaas na timbang sa light heavyweight division, nag-world champion siya sa IBO, at may bumalik sa dito sa Super Middleweight, na kung saan po, mga kaibigan, may regional title din siyang nahahawakan or napanalunan na. At sa uri din ng mga kinalaban ay hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Sa skills, parehong boxer puncher. Ang ikinalalamang lamang ni Berlanga dito, power. Oo. At siyempre, yung popularity. Kilala si Berlanga po, mga kaibigan, ikumpara kay Patrick Macorey. Pero sa pangkalahatan, power lamang ang ikinalalamang ni Edgar Berlanga, dahil sa galawan po ay hindi po magkakalayo. Okay, agresibo si Berlanga, mahilig umabante, pero napaka-epektibo ang mga counter nitong si Patrick Macorey, mga kaibigan. Kaya naman po, so power lamang ang ikinalalamang ni Berlanga po, mga kaibigan. Pagdating sa height and disadvantage, sa knockout ratio, sa karanasan, kapansin-pansin na power lamang po talaga ang ikinalalamang ni Berlanga. Okay. Prediction sa bakbakan. Edgar Berlanga by technical knockout or knockout. Mga anong round?
Depende yan mga kaibigan kung kailan magkamali itong si Patrick Macore. At kung sakaling mauwi sa puntusan ang bakbakan, Berlanga pa rin pwede niyang maidomina ang laban gamit ang kanyang pagka-agresibo, ang kanyang pagka-pressure fighter, na kung saan sa puntusan pwede niyang maidumina dahil yun nga yung power talaga na taglay-taglay nitong si Edgar Berlanga. Ngunit ito po ay boxing na kung saan po mga kaibigan, kahit lamang sa power si Edgar Berlanga ay may tsansa pa rin na manalo si Patrick Macore by knockout, technical knockout, or maging sa puntusan. Na kung saan pwedeng maging epektibo ang pagka-counter puncher nitong si Patrick Macore. Na kung saan pwede niyang mapuruhan itong si Edgar Berlanga. Take note, itong si Edgar Berlanga, bagamat nakita na natin itong bumagsak, pero marunong bumangon na parang walang nangyayari. Pero tandaan natin mga kaibigan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganon ang body conditioning ng isang boksingero. Minsan, pagka napuruhan talaga, may posibilidad na maka-knockout niya itong si Patrick Macore. Kung mapuruhan niya si Edgar Berlanga, may tsansa. At kung sakaling mawi sa puntusan dahil volume puncher, marami, masipag kung bumato ng suntok itong si Patrick Macore, pwede rin po na may domina ni Macore ang laban gamit ang daming suntok at siyempre yung power na kung saan kung palagi niya matataman itong si Edgar Berlanga sa kanyang mga counter, posibleng walang iindahing pinsala yan. So dito mga kaibigan, dahil sa power lang talaga nakakalamang si Berlanga dito. Kaya naman mga kaibigan, sa tingin ko, hindi kagulat-gulat kung sakali manalo si Patrick Macore. Knockoutan din o puntusan. Oo, hindi kagulat-gulat yan dahil sa power lamang nakakalamang si Berlanga at may posibilidad na kakayanin ni Patrick Macore ang mga suntok ni Berlanga. Which is hindi pa natin ito nakitang naglaban talaga. Prediction kasi tayo. So, dyan mga kaibigan, di natin alam kung kakayanin din ba ni Patrick Macore ang power ni Berlanga. Dahil once na kakayanin ni Patrick Macore ang mga power punches na pakawalan ni Edgar Berlanga, ay delikado si Berlanga dyan na matatalo sa puntusan mga kaibigan. At delikado si Berlanga din dyan na ma-knockout din sa laban. Oo. So, hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo itong si Patrick Macore na kung saan doon lang lugi si Patrick Macore, doon lang siya dihado pagdating sa power. Pero tandaan natin, 50% ang knockout ratio ni Patrick Macore. Yang 50% na yan mga kaibigan, hindi yan pwedeng pagkumpayansaan. Kaya sa laban na ito, sa tingin ko may laban po itong si Patrick Macore. At isang magandang labanan ito dahil parehong boxer-puncher ang dalawang maglalaban. At idagdag natin na sa kanilang skills ay walang hit no hit. Puro to hit at kunting ilag mga kaibigan. Bakbakan talaga ito. Matira ang matibay sa labanan na ito mga kaibigan. Kaya abangan natin dahil itong si Patrick Macore at Edgar Berlanga ay nakaharap ngayon sa matinding pagsubok. Hindi ko sinasabing madaling laban ito kay Berlanga, hindi ko rin sinasabing madaling laban ito kay Macore. Malaking pagsubok ito sa magkabilang panig dahil ngayon sa bagong era sa boxing, pinapahalagahan ang pagka-undefeated. Na kung saan mga kaibigan, hanggat magagawa ni Patrick Macore mapanatili ang kanyang pagka-undefeated, ay gagawin talaga niya. Siyempre, maging itong si Edgar Berlanga. At tandaan natin na ang dalawang maglalaban ay kasama sa world ranking sa boxing scene. Sa 1 to 15 po mga kaibigan, na kung saan rank number 3 si Patrick Macore ng WBA. Rank number 5 naman sa WBO itong si Edgar Berlanga, na kung saan anytime kung sino po ang world champion dyan sa super middleweight division, which is si Canelo Alvarez, anytime pwedeng piliin ni Canelo Alvarez ang dalawang ito. Lalo na kung sino ang manalo sa dalawang ito mga kaibigan. Kaya magandang laban ito sa tingin ko. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.